Muli po ay nagpapasalamat po ako sa pagbisita po ninyo dito sa aking maliit na channel at ganun din naman sa pagpapaunlak nyo po sa akin na makadalaw dyan sa inyong tahanan sa pamamagitan ng programang ito. Mga kapatid, sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang pakikisama ng Kanyang Santong Espiritu. Muli po, narito po ang inyong maliit na kapatid kay Kristo. At sa gabing ito, mga kapatid, ay tatalakay tayong muli ng isang paksa na magbubukas sa isip ng bawat isa tungkol sa mga salita na nakasulat sa Biblia, sa mga bagay ng katotohanan. Alam nyo mga kapatid, kasi tayo mga Adventista, hindi po tayo kumakain ng mga karumal-dumal na bagay. Isa yan sa mga pangunahing pagkakakilanlan sa atin. Hindi tayo kumakain ng mga bagay na karumal-dumal, na mga bagay na marumi. At yan po ay bunga ng ating pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi tayo kumakain ng mga ganyang klase ng karne dahil for personal reason lang eh. Ginagawa natin yan dahil sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Pero dahil diyan sa ganitong klase ng pamumuhay na meron tayo, inaatake tayo ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Pinagsasabihan tayo na tayo daw ay nagtuturo ng aral ng demonyo. Lalo na ito ni Ginoong na pastor ng Baptist dyan sa Cebu. Pastor, bakit naman ganon? Bakit mo kami inaatake? Dahil ba kami ay kumakain ng hindi kami kumakain ng bagay na marumi, hindi kami kumakain ng karumal-dumal, kaya inaatake mo kami? Na kami ay sinasabihan mo na nagtuturo ng aral ng demonyo? Naalala ko tuloy yung sinabi ng Panginoong Hesus eh. Alin dito ang ibinabato ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binabato? Binabato nyo ba ako dahil ako'y gumawa ng mabuti? Mabuti nga, basahin natin yung talatang yun. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatang 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Tanyo, binabato si Kristo. Sabi niya, alin dyan ang binabato ninyo sa akin? Yung mabubuting gawa na ginawa ko mula sa Ama? Ito ba ang ibinabato ninyo sa akin? So, tanong ko naman sa iyo, Pastor, bakit mo kami inaatake? Inaatake mo ba kami dahil hindi kami kumakain ng karumal-dumal? Alam niyo, nagtataka nga ako mga kapatid eh, kasi kung sino pa yung hindi kumakain ng marumi, siya pa yung sa demonyo. Yung kumakain ng marumi at gustong-gusto ng bawal, yun pa ang sa Diyos. At yung kumakain ng karumal-dumal, sila pa daw yung tama. Baligtad na talaga ngayon eh. Yung taong nagsusumikap na sumunod sa utos ng Diyos, yun ang hindi sa Diyos. At yung taong ayaw na ng pautusan ng Diyos, yun ang ligtas. Kita nyo mga kapatid, napansin nyo ba yung ganyang klase ng kaisipan sa relihiyon ngayon? Baligtad na talagang isip ng tao ngayon. Natutupad yung sinasabi sa Biblia. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 5, ang talatay 20, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Baligtad na eh. Natatawa nga ako pag naiisip ko yan eh. Kung sino pa yung gumaganap ng kautusan ng Diyos, yun pa ang hindi sa Diyos. Yung ayaw na ng kautusan, yun pa ang ligtas. Tulad natin, hindi tayo kumakain ng karumal-dumal, tayo pa yung sa demonyo, at sila na kumakain ng karumal-dumal, sila pa yung sa Diyos. Baligtad eh. Tama yung sinabi ng Biblia, inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Yan, natutupad yan sa mga taong ito. Nakakapagtaka talaga yan kasi ang alam ko, pag nagbasa ka ng Biblia, tumataas ang level ng kaalaman mo, tumataas ang antas ng kaalaman mo. Na-activate yung sentido komon at lohika. Nadadagdagan at lalong yumayaman ang kaalaman mo. Pero parang baligtad yata kasi yung nangyayari, mga kapatid eh. Napansin nyo ba yan? Kaya nga, ako naniniwala, mga giliw na tagapakinig, yung mga ganitong klase ng kaisipan, ito po ay epekto ng mga maling aral. Kapag ang maling aral ay inilagay mo sa isip mo, kapag ikaw ay nalagyan ng maling aral sa puso at isipan mo, maaapektuhan nito yung pag-iisip mo eh. Yung pag-iisip mo magiging paurong, yung sentido komon mawawala na sa'yo, yung logic mawawala na sa'yo. Yan ang masama at delikadong epekto ng maling aral.
Kaya lagi kayong mag-iingat mga kapatid. At para makaligtas kayo mula dyan sa mga maling aral na yan, balik kayo sa Biblia. Balik kayo sa Biblia. Yun din po kasi ang layunin kung bakit ginawa ko po ang programang ito sa awat tulong ng Diyos, para maibalik kayo o ang iba, hindi man lahat, itong maliit na programang ito, makatulong man lang sa gawain ng Diyos na maibalik ang mga tao sa kanyang mga salita at huwag sa salita ng kung sino-sino dyan. Ngayon mga kapatid, once and for all, titingnan natin sa salita ng Diyos, sino ba talagang nagtuturo ng aral ng demonyo? Kayo ba na mga nagpaparatang sa amin? O kami na mga pinaparatangan ninyo? O baka naman kayo yung tama, tingnan natin sa salita ng Diyos, yan ang gagamitin nating panteste kung tayo nag-aaral ng katotohanan. Actually, dapat hindi na nga pinagtatalunan ito, hindi na nga dapat pinagdidibatihan ito mga kapatid. Dapat pa bang pagdibatihan yan kung ikaw ba'y dapat kumain ng malinis at marumi? Kailangan pa bang pagtalunan yan? Universal knowledge naman yan That's a fact na hindi, huwag kang kumain ng marumi. Ang marumi, hindi yan, huwag mo kakainin yan. Ang kakainin mo yung malinis. Yan ba naman, kailangan pang pagtalunan pa ba yan? Pero bakit tayo dumadating sa ganitong punto mga kapatid? Kasi ang maling aral laganap na ngayon, nilalaso ng isip ng mga tao. Kaya kahit yung simpleng bagay ng common sense na lang, nawawala pa. Kaya dumarating tayo sa ganitong punto para hikayatin ng tao na mag-isip ng tama. Mag-isip ng tama sa paraan na sila ay bumalik sa salita ng Diyos. Kasi nandun ang tama, nandun ang katotohanan. So, wag na nating patagalin pa, umpisahan na natin ang pag-aaral na ito mga kapatid. Mali po ang aral ng Seventh-day Adventist sa pagbabawal nito ng mga lamangkati, particular itong baboy mga kapatid. Kaya ito po ay isang aral ng demonyo ang ating patutunayan mamaya. Kasi po, aral ng mga apostol dito malinaw. O ngayon, meron pong nilinaw na issue ang mga apostol dito po sa Acts chapter 15. Verse number 15 sa buong chapter, ito po ay patungkol po sa kaligtasan. Right? Narinig nyo mga kapatid? Ang sabi niya, ang mga Seventh-day Adventist daw, ipinagbabawal daw natin ang lamangkati, partikular ang baboy. Wala namang kaming ganong aral. Maliwanag na paratang yan Wala kaming turo na bawal ang lamangkati. Walang ganon. Bawal ang baboy, pero hindi bawal ang lamangkati. Wala kang mababasa na kahit anong publikasyon ng SDE na nagsasabi na bawal ang lamangkati. Kaya yung sinasabi mo, paratang yan. O ngayon, since inaakusahan mo kami na kami yung nagtuturo ng aral ng mga demonyo, ilagay naman natin ngayon sa pagsusuri yung mga sinasabi mo. Imbestigahan natin, yung bang sinasabi mo, galing ba naman sa Diyos yan? Turo ba ng Diyos yan? O yan baka kaya ng turo ng demonyo? Pakinggan ninyo yung sinasabi nito ni Diyan sa unang Timoteo 4, malinaw ba na nakalagay yung terminong baboy? Hindi malinaw. Hindi naman explicit na baboy pa. Hindi na isa-isahin. Hahaba po itong konteksto kung isa-isahin kung ano kakainin ang sinabi na lang dito, gagamitin na lang natin, puputin natin, common sense, for every creature of God is good and nothing to be refused. Naintindihan naman natin siguro yung every at saka nothing. Kaya hindi na isa-isahin sa ating mga nakaalam sa katotohanan. Next question. Okay. Narinig nyo mga kapatid? Ginagamit niya yung unang Timoteo 4, 1 hanggang 3. Mabuti nga basahin natin dito sa kapitulo 4 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na henerohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan.
sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. O, ginamit ito ni lahat daw ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Tama naman yun, kasi nakasulat yun eh. Kaso, nagkawindang-windang na nung hinaluan niya na ng pilosopya niya. Ginawa niya kasing absolute yung meaning ng talata eh. Pag sinabing absolute, nilalus mo kumbaga sa apoy, yung buong bahay nilalus mo eh. Nilalus nung apoy yung buong bahay. Talagang tinupok. Ito, nung sabihin ng Biblia na lahat ng bagay, ba talagang nilahat? Nilahat nga. Kaya pinalalabas niya na lahat ng hayop pwede nang kainin. Alam niyo mga kapatid, kung susundan natin yung ganyang klase ng pangatwiran, lahat ng nilalang ng Diyos pwedeng kainin, o sige, lahat ng nilalang ng Diyos, sama natin pati halaman. Sige nga, nilalang din ng Diyos yun eh. Or subukan mong kumain ng poison ivy. Alam mo yung poison ivy? Halaman na nilalang ng Diyos. Subukan mong kumain ng poison ivy. Lahat pala lang nilalang ng Diyos, mabuti pwedeng kainin. O sige, kumain ka ng poison ivy. Subukan mo, o kaya uminom ka ng katas ng talampunay. Tingnan ko kung ano mangyari sa'yo. Lahat sabi mo eh. Yan ang pilosopya. Yan ang sinasabi kong pilosopya, mga kapatid. O sige, ganito na lang. Kasi imposible talagang makain mo lahat ng halaman eh. Napaka-imposible. Ang daming halaman, lason eh. Sige, alisin na lang natin yung halaman dun sa lahat. Subukan mong kainin lahat ng hayop. Posible ba yan? In reality, posible ba na lahat ng hayop na nilalang ng Diyos pwedeng kainin? Alam nyo mga kapatid, napaka-imposible niyan eh. Sa realidad, posible ba na lahat ng hayop maging pagkain ng tao? Kung realidad ang pag-uusapan natin at hindi ka delusional, ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa panaginip, hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng hayop pwede nang kainin. Scientifically speaking, kung nag-aral ka ng siyensya at hindi ka nabubuhay sa panaginip, hindi mo sasabihin lahat ng hayop pwedeng kainin. Bakit? May hayop, hindi po kasi talaga pwedeng kainin eh. Ito mag-aral tayo ng konting siyensya. Ang siyensya, realidad eh. Ang Biblia, realidad. Ang siyensya, realidad. Mag-aral tayo ng konting siyensya. May hayop, hindi talaga pwedeng kainin eh. Ito mga kapatid, yung vulture. Alam niyo yung vulture? Yung ibon na malaki? Yung hayop na kumakain ng mga bangkay? Saan kayo nakabalita o nakabasa na ang karne ng vulture ginawang delicacy? Or sinong doktor o scientist na nagsabi na pwedeng kainin ang karne ng vulture? Habang pinag-aaralan ko itong paksang ito nagbasa ako sa Quora. Alam niyo yung Quora? Parang website ito ng mga kwento o ng mga opinion ng mga tao. May nabasa ko sa Quora. Meron daw mag-asawa nagpunta sa Costa Rica, sa Central America. Bumili sila doon ng karne ng vulture para masubukan kung masarap ba or what. Aba, nung lulutuin na daw nila yung karne ng vulture, di na nila makain. Sobrang tigas daw ng karne. At yung pinaka-broth, yung katas, yung pinakasabaw, parang meron daw kakaibang lasa na malayong-malayo sa lasa ng manok. Dahil ayaw nilang masayang yung pinambili nila doon sa karne ng vulture, ginawa? Pinakuluan nila ng makailang beses. Talaga naman pinakuluan nila maraming beses. Pero talagang hindi man lang daw lumambot lalo pa daw at lalo pang lumabas yung matapang na lasa dun sa katas. Dahil hindi na nila makain, alam nyo ginawa mga kapatid, hinagis nung mag-asawa dun sa mga langgam yung karne ng vulture. At nagulat sila kasi yung daw mga langgam hindi man lang daw pinansin yung karne. Dinadaanan lang ng mga langgam, di daw pinansin ng mga langgam. Laking gulat daw ng mag-asawa, no? Kahit daw mga langgam hindi pinansin yung karne ng vulture. Kaya ang ending, tinapon na lang nila yung karne doon sa basurahan. Tapos ito naman pastor na ito ng Baptist, sasabihin lahat ng hayop pwede nang kainin. Alam nyo ba kung anong klase ng hayop ang vulture, mga kapatid? Ang katawan po ng vulture, yan po ay may symbiotic relationship sa lahat ng klase ng mga virus, bacteria, at mga rabies sa mundo. Pag sinabing symbiotic relationship, mutual. Nakikinabang ako sa iyo, meron tayong symbiotic relationship. Nakikinabang ako sa iyo at nakikinabang ka sa akin. Kumbaga mutual ang karne ng vulture, may symbiotic relationship yan sa lahat ng klase ng virus, bacteria at mga rabies sa mundo.
Kahit sa pinaka-deadliest na virus sa mundo, pwedeng mag-survive ang katawan ng vulture. Kasi, yung katawan po nila, bahay po yan ng iba't ibang mga bakterya at mga virus. Nabubuhay po ang mga virus sa kanilang katawan at yung kanilang katawan naman ay nabubuhay naman sa pagtira ng mga virus dito. Kaya gustong-gusto po ng mga vulture yung mga naaagnas na bangkay ng mga hayop at ng mga tao. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng vulture na nagkasakit? Ng vulture na tinamaan ng cholera? Wala niyan. Kaya nga kaya nga pinag-aaralan ng mga scientists ngayon mga kapatid, yung katawan ng vulture Bakit? Masyadong resistant yung katawan nila sa lahat ng klase ng mga sakit. Kahit asong patay na may rabies sa katawan, pwedeng lamunin ng vulture nang hindi siya naaapektuhan. Tapos sasabihin mo, lahat ng hayop pwedeng kainin? Scientific ba yan? Makatotohanan ba yung sinasabi mo? Ano pa? Yung puffer fish. Alam niyo mga kapatid, yung puffer fish, sinong naglalaro sa inyo na ba yun? Yung bago ngayon na online game na napakamahal ng puhunan. Basta Xfinity ba yun? Yung character doon, yun yung puffer fish Alam niyo yung puffer fish, yung isda na parang may mga tinik-tinik na nasa labas yung kanyang tinik-tinik. Ang katawan ng puffer fish, gawa yan sa lason. Meron itong mataas na content ng lason na kung tawagin ay tetrodotoxin. Naku mga kapatid, ang katawan ng puffer fish gawa dyan sa ganyang klase ng lason, tetrodotoxin. Sabi nga dito, gusto ko lang i-share sa inyo itong article na nabasa ko tungkol sa puffer fish, na ang sabi ni Puentes, lahat ng hayop pwedeng kainin, o di kasama puffer fish dyan. Sabi dito, whoever ate the first puffer fish must have been adventurous and most likely died shortly thereafter. Almost all puffer fish contain tetrodotoxin, a deadly toxin that is up to 1,200 times more poisonous than cyanide. The poison in one puffer fish is enough to wipe out 30 humans, and there's no known antidote. Yet, many people eat it, called fugu in Japan. The meat of the puffer fish is a highly priced dish that is prepared by specially trained, licensed chef. Even so, according to government figures, 30 to 50 people in Japan are hospitalized every year due to fugu poisoning. Ang titigas ng ulo nyo, laso na nga kinakain nyo pa. Ayan, 30 to 50 30 out of 50 person na hospital. Estimate lang yan mga kapatid, Pastor, may papayo mo ba yan sa mga miyembro mo? Ano pa? Yung kwago. Mag-research ka nga sa internet kung pwedeng kainin ng kwago. Hindi rin po advisable na kainin ang karne ng kwago dahil una, konti lang ang karne ng kwago. Dun sa katawan niya, konti lang ang makukuha mong karne. At hindi po maganda ang lasa niyan base dun sa mga nag-aaral niyan. Scientifically, hindi po advisable kainin ang karne ng kwago. Ano pa? Yung squirrel, mga kapatid. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral sa Amerika, hindi po pinahihintulutan ng mga doktor na kumain ng squirrel. Hindi nila yan inaalaw. Dahil po, yung katawan po ng squirrel, mga kapatid, mga tagapakinig, yan po ay mayroong laso na kung tawagin ay Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease. Yan po ay isang klase ng mad cow disease na pwedeng ikamatay na madali ng tao So, yan yung katawan ng squirrel. Hindi yan advisable. Walang scientist o doktor ang pwedeng magsabi na pwedeng kainin ang katawan ng squirrel. Ano pa? Yung polar bear. Alam nyo ba mga kapatid na mayroong ilan, base dun sa isang nabasa kong balita, sa isang news na nabasa ko, mayroon daw mga explorer from US na nag-explore o nagpunta dito sa North Pole. At hindi na daw nakauwi itong mga explorer na ito. 3 explorer ito nagpunta sa North Pole. Hindi na sila nakauwi. At natuklasan yung kanilang mga bangkay. Alam nyo, nung pag-aralan yung bangkay nila, natuklasan na namatay sila dahil sa overdose ng vitamin A. Alam nyo kasi, ang nangyari pala, itong mga taong ito, kumain sila ng atay ng polar bear na may high content ng virus na kung tawagin ay trichinosis. Ang trichinosis po ay isang uri ng lason na may mataas na content ng vitamin A. Kaya nung kainin nila itong
laman o atay ng polar bear, na-overdose sila sa vitamin A at ito yung naging dahilan ng kanilang kamatayan. Maliban po sa polar bear, para sa kaalaman ninyo mga kapatid, base sa science, pinag-aralan ko to bago ko naman i-air ito, nag-aral naman ako kaunti. Hindi lang ang polar bear ang mayroong mga virus na kung tawagin ay trichinosis o overdose ng vitamin A. Meron din yan yung seagull at yung walrus. Yung mga seals, yung mga seagull at mga walrus. At meron din po niyan sa baboy, trichinosis, meron din yan sa baboy. Ano pa? Akala ni Puentes lahat pwedeng kainin yung wild rabbit, Ginoong Puentes, pwede mo bang kainin ng wild rabbit? Pwede mong kainin ng wild rabbit kung malakas loob mo. Ang wild rabbit, may nabasa naman akong istorya. Experience kasi itong binabasa ko Alam nyo ba na may nabasa akong article na about sa mga soldiers, sa mga US soldiers na kumain ng wild rabbits for several days doon sa Vietnam War. Kalaunan, kakakain nila siguro, mga ilang linggo din, kakakain nila ng wild rabbits. Nabulag sila. Nawala yung paningin nila. Bakit? Kasi pinag-aralan pala ng mga siyentipiko na yung wild rabbits mayroong lason sa katawan na pwedeng magpababa ng mga chemicals and nutrients sa katawan ng tao. Pwede nga yan magpamalnourish Natuklasan ng mga scientists na mayroon itong bacteria na kung tawagin ay Pasteurella. Pasteurella multocida. Kita nyo, bacteria pa lang, multo na Pasteurella multocida na pwede pong magpawala ng amoy at paningin. Kita nyo, ang COVID, aalisin niya yung pang-amoy at panlasa. Pero itong Pasteurella multocida na virus na galing sa wild rabbits, pwede itong magpawala ng pang-amoy at paningin. Pwede rin po itong magdulot ng respiratory and reproductive infections. Pwede ka nang wag magkaanak dyan pagkain ka ng kain yan. In fact, mga kapatid, nag-research nga ako ng konti. Hindi naman ako scientist, pero para maibahagi ko sa inyo ito, nag-effort akong mag-research. Wala akong nakitang doktor o scientist na nag-advise na kumain ng wild rabbits So maraming hayop, lalo na sa wild, na hindi mo pwedeng kainin dahil either may lason sa katawan o pwede rin binabahayan ng mga iba't ibang mga virus at ng mga bakterya. Bakit ko po sinasabi ito? Gusto ko po kasing patunayan sa inyo, mga tagapakinig, na mali itong sinasabi ni Ginoong Puentes na ang lahat daw ng lamangkati pwedeng kainin. Mali niyan, napakalaking mali niyan. Napakalaking maling interpretasyon niyan sa unang Timoteo Kapitulo 4. Scientifically at in reality, maling-mali po yan, yung aral ng pastor na yan. Alam nyo mga kapatid kung bakit ganyan ang paniniwala ni Ginoong Puentes sa unang Timoteo 4? Ito kasi ganito yan mga kapatid. Merong ganitong paniniwala si Ginoong Fuentes Pakinggan ninyo. Okay. So para sa inyo, doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 8, yung salita pong pagkain, yan ay tumutukoy din sa baboy. Tama po ba, Pastor? Lahat po, lahat pagkain, basta makakain, pagkain po yun, lahat na makakain ay hindi po magtataguyod ng sa Diyos. Kaya hindi po makapa-impyerno yung pagkain, hindi makapagdala sa atin sa langit. Yan po ang ibig sabihin sa 1 Corinthians 8:8. It doesn't matter, basta makakain. Narinig nyo mga kapatid? Para pala sa kanya, anumang bagay na pwedeng kainin, pagkain yon. Anumang bagay na pwede mong isubo, nguyain, lununin, tunawin, pagkain na yon. Yun ang paniniwala niya. Di ba ganun yun mga kapatid? Kung susundan ninyo yung sinabi niya. Alam nyo, mga kapatid, sa buong buhay ko ng pag-research, nag-research din naman kasi ako bago ako nangaral. Sa buong buhay ko ng pag-research ng iba't ibang klase ng mga relihiyon na nagpapakilalang Kristiyano daw sila, ngayon lang po ako nakarinig ng isang mangangaral na may ganitong definisyon sa pagkain. Ngayon lang, sa buong buhay ko mga kapatid. Totoo po yan. And since you are a preacher, it implies that you are speaking in behalf of God. Di ba ganun yun? Pag preacher ka, you are speaking in behalf of God. You are God's ambassador. Therefore, if you are speaking as God's messenger,
It simply means that God Himself believes that everything can be consumed. That everything that can be consumed can be considered as food. Mangangaral ka ng Diyos, Ginoong Puentes, nagsasalita ka in behalf of God. Ang paniniwala mo, lahat ng pwedeng nguyain, kainin, isubo, pagkain na yon. So, kung ikaw ay nagsasalita on behalf of your God, ilalabas. Para sa Diyos mo, yun ang definisyon ng pagkain. Kahit ano, basta, kahit anong isubo, lununin, nguyain, i-digest, pagkain. Yun ang paniniwala ng Diyos mo. Lalabas, ang Diyos mo, walang delikadesa pagdating sa pagkain, Ginoong Puentes. Yun ang logic na lalabas eh. Kung ikaw ay nagsasalita in behalf of God, I'm not sure if we have the same God. If you are speaking in behalf of your God, at ganyan ang sinasabi mo, lalabas ang Diyos mo, walang delikadesa sa pagkain. Kahit ano pwedeng kainin, basta lamang kate, which is very, very impossible based on science. Do you believe, Pastor Puentes, that science and the Word of God is contradicting each other? Magkalaban ba ito? Kasi, alam nyo mga kapatid, kung magbabasa ka ng Biblia at mag-aaral ka ng siyensya, you will learn na ang salita ng Diyos at ang science ay hindi magkakontra. In fact, the Word of God is very scientific. Ngayon lang po ako talaga nakakita ng ganitong klase ng mga ngaral na ganito ang pakahulugan sa salitang pagkain. Ginoong Puentes, saan nyo mo napulot yan? Saan mo napulot yung ganyang paniniwalang or ganyang definisyon ng pagkain? Biblical ba yan? Kahit sa takip ng Biblia, hindi nyo mababasa yan eh. Kahit sa takip ng Biblia, hindi mo mababasa yan, Ginoong Puentes. And if this is how your God defines the word food, aba, magkaiba po tayo ng Diyos. Kung ganyan ang definisyon ng Diyos mo sa salitang pagkain, magkaiba tayo ng Diyos. Hindi po ganito ang Diyos ko. Hindi ganito ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia, pakinggan ninyo mga kapatid kung anong karakter niya. Tapos, tsaka ninyo ihalin tulad dito sa ipinangangaral ni Ginoong Puentes. Ang sabi sa Filipos, Kapitulo 4, ang talatay 8, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ganyan ang aral ng tunay na Diyos. Ang gusto ng Diyos, malinis. Kaya kung gusto mong makiisa sa Diyos, huwag kang salaula, huwag kang walang delikadesa. Hindi lang sa mga bagay na spiritual po yan, kundi sa lahat po ng aspeto ng pamumuhay. Nasa Biblia yan, pakinggan nyo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 2, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. So, yun bang malinis na pamumuhay? Kasama ba dyan yung pagkain, mga kapatid? Babasa tayo, pakinggan ninyo, unang Korinto 10:31, kasama ba ang pagkain sa malinis na pamumuhay na gusto ng Diyos? Unang Korinto 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nakita nyo mga kapatid? Kung gusto mong lumuwalhati sa Diyos, huwag kang iinom ng mga nakakalasing na inumin. Bakit? Ay ayaw ng Diyos eh. Kung gusto mong lumuwalhati sa Diyos, huwag kang kakain ng mga bagay na kasuklam-suklam para sa Kanya. Siya nagsabi eh. Siya ang nag-define kung ano yung kasuklam-suklam eh. Bakit pati sa pagkain may aral ang Diyos? Ang Diyos po kasi mga kapatid may delikadesa sa pagkain eh. Pakinggan ninyo. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. So kita nyo na mga kapatid, gusto ng Diyos na turuan ka ng kalinisan. Ayaw ng Diyos na yung malinis, ihahalo mo sa marumi. Tama naman yun. Aba, kahit saan mo dalhin yun. Scientifically, morally, and in common sense, tama po yun. Sino ba naman tao na paghahaluin mo yung malinis at marumi? Gusto ng Diyos, lagyan mo ng pagkakaiba yung malinis at marumi. Kahit sa tao, lahat ng tao, ganyan ang paniniwala. Yan ang reality. Sino ba naman tao ang gustong maghalo paghaluin yung malinis at marumi na alisan ng distinction?
Dugyot lang gumagawa nun. Dugyot ang tawag doon. Mga kapatid, ayaw natin ng dugyot. Ayaw natin ng walang pakundangan sa marumi at sa malinis. Kung tayo nga ayaw natin yun, ang Diyos pa kaya, mabuti pa ba tayo sa Diyos? Sa Diyos, yung Diyos ni Puentes, okay lang kahit pagsamahin mo yung marumi at malinis, pwede mong lamunin walang pagkakaiba pareho lang ang Diyos ng Biblia, hindi ganun. Lalabas, mas pihikan pa yung magulang ko kaysa sa Diyos nito ni Ginoong Puentes I'm sorry to say, Mr. Puentes, pero lalabas, yung magulang ko, mas okay pa sa Diyos mo Kasi yung magulang ko, ayaw na pinaghahalo ang malinis at marumi. Yung Diyos mo naman, wala nang malinis, wala nang marumi. Pare-pareho na yan. Diba? Yung magulang nga natin, nung maliliit tayo pag nakita ng magulang natin na dumadampot tayo ng madumi, tapos kinakain o sinusubo natin, wag yan, marumi yan. Tigilan mo, bitawan mo yan, di ba? Yun ang sasabihin ng mga magulang natin Ayaw kasi ng magulang natin na marumihan tayo, lalo na sa loob. Baka may madampot tayo na marumi, tapos kakainin ng mga bata pa tayo. Bakit? Kasi ayaw ng magulang natin na magkasakit tayo na magkaroon tayo ng cholera o kaya diarrhea, ayaw niya. Ayaw nila na may pumasok na mikrobyo o virus sa loob ng katawan natin. Tapos, kung ganun kabuti ang magulang natin, ang Diyos pa kaya ang hindi? Pastor Puentes, Ginoong Puentes? Ang Diyos pa ba hindi ganun? Kung naniniwala ka na ang Diyos ay isang mabuting magulang, ama natin siya yung ama natin sa langit Kung naniniwala ka na ang Diyos ay isang mabuting ama at isang mabuting magulang, dapat maniwala ka na ang Diyos nagpapatupad ng delikadesa pagdating sa pagkain. Sa lahat ng bagay actually, sa kanyang mga anak. Dapat maniwala ka ang Diyos may disiplina sa pagkain, hindi kung ano-ano na lang. Kung magulang ka tapos kahit anong gawin ng anak mo, kahit anong kainin ng anak mo, okay lang sa'yo, wala kang kwentang magulang pag ganun. Ano katunayan na pati sa pagkain, gusto ng Diyos may disiplina siya o may disiplina siya sa kanyang mga anak. Pakinggan nyo. Sa Deuteronomio Kapitulo 14, ang talata ay 2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Nakita nyo, mga kapatid? Sabi niya, di ba? Ikaw ay isang bayang banal. Pinili ka. Sabi, upang kanyang maging sariling pag-aari. Huwag kang kakain ng karumal-dumal. Tututulan mo ba yan? Sige nga. Nasa lumang tipan yan, pero matututulan nyo ba yan? Na kung pag-aari ka ng Diyos, huwag kang kakain ng marumi. O ngayon, sasabihin na naman itong mga kaibayo natin, lumang tipan yan. Sa Israel lang yan. So, ibig mo sabihin, pagdating ng bagong tipan, ang Diyos wala ng delikadesa sa pagkain. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kung dati, pihikan siya para sa pagkain ng mga anak niya, ngayon hindi na. Ganun ba pagkakilala mo sa Diyos? Hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. Kaya nga sabi ko, magkaiba talaga tayo ng Diyos Malakias Kapitulo 5, ang talatay 6, o 3 ng Malakias, talatang 6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Israel, ni Jacob, ay hindi nangauubos. Nakita nyo? Mga kapatid, kaya ang Diyos, may disiplina po yan pagdating sa pagkain sa mga anak niya. Ganun siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Hindi yun nagbabago. Hindi siya nagbabago. Lalo na sa ganitong klase ng pag-uugali, ang Diyos, pwede bang magbago ang Diyos? Dati may disiplina siya sa pagkain, ngayon wala, lahat pwede mo na lamunin. Kaya, kung sinabi niya na noong una, ang baboy po ay marumi at hindi pwedeng kainin ng kanyang mga anak, ganun pa rin yun ngayon. Hindi naman siya nagbabago Pakinggan ninyo, sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 23, ang talatay 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Ang karakter pala ng Diyos, pag sinabi niyang pinagpala ang isang bagay, di mo pwedeng baguhin yun. Kahit si Moises, di niya kayang baguhin yun. Kaya pag sinabi niya, sa kabilang banda, kung sinabi niya na ang isang bagay ay pinagpala, walang makakabago na yun ay talagang mananatiling pinagpala. Diyos ang nagsabi na pinagpala yun kung sabihin ng Diyos na ang isang bagay ay marumi, pwede mo bang linisin yun?
May way ka ba para linisin yon? Di dapat sinabi ng Panginoon, sinabi ni Moises, Panginoon, pwede naman nating sigurong i-domesticate yung baboy. Gawa tayo ng feeds na pwedeng kainin ng baboy para maging malinis yung ini-intake niya. Hindi siya sungkal ng sungkal sa kung saan-saan pusali. Pwede naman siguro, Panginoon, i-domesticate natin yung baboy. Pwede mo bang sabihin sa Diyos yun? Sige nga, mga kapatid, tanungin ko kayo. Sabi ng Diyos, yung pinagpala niya, mananatili pinagpala. Sabi ni Moises, di ko kayang baguhin yan. Sabi ng Diyos, yung baboy madumi. Pwede mo ba baguhin yon? Tanungin natin ng Biblia, pwede ba natin baguhin yon? Pakinggan ninyo sa Aklat ni David, Kapitulo 89, ang talatay 34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin bang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga labi. So sabi ng Diyos, marumi. Babaguhin ba niya yon? May tao ba na kayang magbago nun? Ginoong Puentes, pwede mo bang linisin yung bagay na idiniklara ng Diyos na madumi? Siya nag-declare na marumi yan eh. Pwede ka bang makakuha ng malinis doon? Pakinggan ninyo sa Job, Kapitulo 14, ang talata ay 4. Sinong makakakuha ng malinis na bagay na marumi, sa marumi? Wala. May makukuha ka bang malinis doon sa diniklara ng Diyos na marumi? Diyos ang nagsabi na marumi yun? Merong isang program to si Pastor dyan sa may vlog niya. Tinatalakay niya yung mga nutrients, mga positive na minerals na pwede nating makuha sa baboy. Biruin mo yan. Sabi ng Diyos, makakakuha ka ba ng malinis sa bagay na marumi? Wala. Kung may protein yan o ano-ano mga vitamins, minimal lang yun, hindi yun ganun karami. Mas dominant ang lason dyan eh. Diyos ang may lalang yan eh. Diyos ang nagsabi. May makuha ka mga good vitamins dyan and minerals, konti lang yun, majority pa rin ang lason dyan. Kaso ito si Pastor, ang tinalakay, hindi yung dominating elements sa katawan ng baboy na mga lason at bakterya. Ang tinalakay niya, yung mga minor. Sige, kayong mga kalaban ng disiplina ng Diyos, tutulan ninyo yan. Sabi ng Diyos, makakakuha ka ba ng kalinisan sa marumi? Wala. Kaya paano mong sasabihin na malinis, na magiging malinis ang baboy kapag domesticated na yung pag-aalaga ng baboy? Sige nga, tao ka lang eh. Paano mong lilinisin yung sinabi ng Diyos na marumi? Ginawa ng Diyos na marumi yan. Paano mong lilinisin yan? Paano nyong lilinisin ang baboy na ginawa ng Diyos na naturalesang marumi? Walang nakasulat sa Biblia na yung pagkakalikha ng Diyos sa mga hayop, gaya ng paniniwala ng mga evolusyonista. Yung mga evolusyonista naniniwala nagbago daw yung mga hayop. Nagkaroon daw ng evolution. Nagkaroon ng mutation. Yan ang paniniwala nila. Sa Biblia, wala ka namang mababasa na nagkaroon ng mutation o evolution sa mga nilalang ng Diyos na hayop eh. Hindi nga binago ng Diyos yan eh. Kaya yung sasabihin mo, yung baboy, marumi na ginawa ng Diyos, tapos pwedeng maging marumi. Wala sa Biblia niyan. Meron ba siyang binago sa mga hayop na nilikha niya? Pakinggan ninyo. Sa 13 ng Jeremias, Kapitulo 23, makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Yung mga Ethiopian, yung nasa Africa, nilalang ng Diyos na talagang negro sila, maitim yung balat nila. Kahit pa inumin mo ng gluta yan, hindi mo yan mababago. Ganon din yung leopardo. Yung leopardo, nilalang ng Diyos na may batik. Nakakita na kayo ng leopardong walang batik? O kaya naalisan ng batik? Wala nun. Wala nun, mga kapatid. Yung uod. Nilalang ng Diyos ang uod. Yung uod, for thousands of years na existence nito sa mundo, uod pa rin siya eh. Hindi nga siya naging bulati eh. Diba? Yung langaw. Yung langaw. 4,000 of years, naging tutubi ba yon? Langaw pa rin naman yon. Bakit ganon? Kasi plano po ng Diyos, ganito yan mga kapatid, plano ng Diyos na wag talagang baguhin yung klase o paraan ng pagkakalikha niya sa kanyang mga nilikha kasama ang mga hayop. Plano talaga ng Diyos yan. Bakit? Pakinggan ninyo sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ang talata ay 14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman, walang bagay na madadagdag o anumang bagay na maaalis, at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Nakita niyo mga kapatid? Yung nilalang niya,
Talagang siya mismo ang nagplano nun. Siya mismo ang nagpanukala nun. Yun talaga yung nature nila. Hindi binago ng Diyos, hindi dinagdagan, hindi binawasan ng Diyos yung nature ng kanyang mga nilikha. Yung ginawa niyang malinis, malinis pa rin yun. Yung ginawa niyang marumi, marumi pa rin yun. Bakit? Upang ang tao ay matutong matakot o sumunod sa harap niya. Kasi yung pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa Diyos yan eh. Para tayo matutong sumunod sa Diyos, hindi niya binago o dinagdagan o pinagkulang kung ano yung mga nilikha niya originally. Para tayo ay matutong matakot at sumunod sa Kanya. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Kanya. Base sa Ecclesiastes 12:13. So, ayan ang turo ng Biblia, mga kapatid. Sa dami ng mga sitas, sa dami ng mga sitas na nagsasabing ang Diyos ay malinis, disiplinado sa pagkain, sa lahat ng bagay, hindi nagbabago ng plano sa kanyang mga nilikha. Sa dami ng mga sitas, hindi mo pwedeng tutulan yan eh. There's no way kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo pwedeng tutulan yan. Sa dami ng mga talata na nagpapakita ang Diyos ay may disiplina sa lahat ng bagay. Maliban na lang siguro kung ang Diyos mo katulad ng Diyos ng iba dyan, walang disiplina. Pag tinutulan mo yan, yung mga talatang yan, anti-Biblia ka na talaga. Kalabang ka na talaga ng Diyos pag ganyan. Tapos ito, na nagpapakilalang sa Diyos daw, tapos, ang Diyos, walang delikadesa sa pagkain, yung pakahulugan niya sa pagkain, kahit ano pwede mong kainin, pagkain na daw yun. Naalala ko tuloy yung kwento sa akin ng teacher namin nung elementary kami. Sabi ng teacher namin, nung daw naglalakbay ang grupo ni Magellan at iniikot ang mundo sa paglalayag sa dagat, dumating daw sa isang punto na wala na silang makain sa barko. Ang ginawa daw nila ng mga crew, ang kinain nila basahan. Sige, subukan ninyo ngayon, sundan yung logic ni Puentes dito sa kwentong ito. Lalabas pati basahan pagkain eh. Sabi niya kasi lahat ng basahan pwedeng kainin, pagkain yun. Kinain nila yung basahan. Di pagkain yun. Nakita nyo? Yan ang logic ng ibang mga mangangaral dyan na nagmamagaling. At ang isa pa sa ikinagulat ko dyan, mga kapatid, nung sabihin niya na meron daw tinatawag na pagkain na marumi. Meron daw tinatawag na pagkain na marumi. At yung pagkain na marumi, pwede daw kainin ng mga hentil yun. Pakinggan ninyo siya. Medyo naguluhan ako sa sagot mo, Pastor. Pakiklaro po, ulit ko tanong. Yung po bang pagbabawal sa baboy na kainin, ito po ba ay bahagi ng seremonyal dyan po sa konsepto ng broma ng mga Hudyo? Yes or no? Hindi nga po sa seremonyal yung ano. Kasi ang seremonyal po dito sa Strong's definition is naka-close and open. Ibig sabihin, kasama. Pero ang sabi dito, kung kunin mo yung close and open parenthesis, especially articles allowed or forbidden by the Jewish law. Allowed or forbidden. Ibig sabihin, yung broma ng mga Hudyo, allowed or forbidden. Broma ang tawag po doon. Pagkain pa rin yun na marumi. Kahit pagkain pa rin yun na marumi. Kahit pagkain pa rin yun na marumi. Kaya hindi nila kinakain. Yung allowed, yung kinakain nila. Yun ang malinaw na definition. Okay. Narinig nyo, mga kapatid, narinig nyo yung sinabi niya, no? Yun daw broma. Yung broma kasi, yan ay salitang Grego na ang ibig sabihin ay pagkain. So sabi ni Ginoong Puentes, yun daw broma, ang ibig sabihin daw nun ay pagkain. Tama naman yun. At meron daw pagkain na marumi. At itong pagkain na marumi na ito, hindi ito kinakain ng mga Hudyo. Forbidden daw ito. Yan yung punto niya dito sa kahulugan ng broma. Meron daw pagkain na marumi, meron daw broma na marumi, at itong broma na marumi o pagkain na marumi ay forbidden o pinagbabawal sa mga Hudyo. Pero sabi niya, pwede daw itong kainin ng mga hentil. Pakinggan ninyo siya. Hinto dyan sa unang Timoteo 4 na lamang kati. Yan po ba ay pag-review lang po, Pastor?
lamang copy po ba yan ng mga Hudyo o lamang copy ng mga Gentiles? Both po yan, both. Kaya nga sa taas ng definition dyan, meat, food. Yun po ang definition sa taas. Sa baba po, meron pong in the Jewish articles, close and open parenthesis, ceremonial, allowed or forbidden. Allowed or, hindi po allowed lamang, kundi allowed or forbidden by the Jews. Kasama po yun, broma ang ibig sabihin. Pero ang kinakain ng mga Hudyo, yung allowed, of course. Pero sa mga hintil, lahat po, kinakain nila. 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 So ayan, ayan, yun daw forbidden ng mga Hudyo ay kinakain ng mga hentil, sabi niya. So ano yung forbidden ng mga Hudyo? Sabi niya kanina, yun daw forbidden ng mga Hudyo o broma na forbidden ay pagkain na marumi. Allowed or forbidden, broma ang tawag po doon. Pagkain pa rin yon na marumi, kaya hindi nila kinakain. Ano daw turo ni Pablo? Pakinggan ninyo, dito sa mga pagkain na marumi na ito, na forbidden sa mga Hudyo, ano daw turo ni Pablo dyan? Pakinggan ninyo siya. Yes, kasama po doon yung baboy kasi po yun po ay isa sa mga nabanggit sa Old Testament na lamangkati na bawal eh. So kasama po doon yung baboy sa lamangkati, pagkain sa mga hintil at mga Hudyo dito na Kristiyano na, hindi po ng Old Testament. So we're talking of Christians and then the Gentiles, specifically yung mga hintil na Kristiyano. So napakalinaw po yun na wala pong pagbabawal ang mga apostol. At next question. Narinig ninyo yung sinabi ni Ginoong Fuentes, mga kapatid? Yun daw pagkain ng mga Hudyo, pagkain yun. At yung pagkain ng mga hentil, pagkain yun. Ano daw yung pagkain ng mga hentil? Sabi niya kanina, yun daw yung marumi na pagkain na forbidden sa mga Hudyo na pwede sa mga hentil. So yun yung pagkain ng mga hentil. So para kay Ginoong Fuentes, pagkain yan pareho. Wala yung pinagkaiba, parehong pagkain yan. So dito, makikita ninyo mga kapatid, lutang na lutang kitang-kita na para sa kanya, marumi o malinis, pagkain pa rin yun at pwedeng kainin. Yan ang pilosopya ni Ginoong Fuentes. Ang tanong natin, ito bang sinasabi niya, mga kapatid? Ito ba'y sinasabi ng Biblia? Nasa Biblia ba to, mga kapatid? Wala sa Biblia to. Kahit nga sa dyaryo ng Taliba, wala nito Na yung definisyon ng pagkain, yung definisyon ng pakahulugan niya sa pagkain, wala yan. Ang pagkain ay kahit ano na pwede mong kainin, pagkain. Tanong, ano ba yung kahulugan ng pagkain? Hindi natin mababasa yan sa Biblia, yung pakahulugan na yan na Ginoong Fuentes. Ano ba pakahulugan ng Biblia sa salitang pagkain? Pakinggan ninyo. Sa Levitico Kapitulo 11, ang talata po ay 47. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain, at ang may buhay na hindi makakain. Narinig nyo, mga kapatid? So, ano daw yung makakain o pagkain? Yung may buhay na malinis. Yun, makakain yun. Mayroong parallelism kasi na nangyari dyan sa talatang yan Sabi dyan, ulitin nga natin yung basa. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Therefore, yung karumaldumal, yun yung may buhay na hindi makakain. Hindi yung pagkain, ibig sabihin. Yung may buhay na malinis, yung malinis, yun naman yung may buhay na makakain. Yun yung pagkain. So ito yung definisyon ng Biblia sa salitang pagkain. Sa buong Biblia, mga kapatid, wala kayong mababasang definisyon ng pagkain maliban dito sa talatang ito ng Leviticus. Basahin mo man ang buong Biblia, wala nang mas malinaw na definisyon ng pagkain kaysa dyan sa nakasulat sa Levitico 11:47. Tapos ito may isang pastor magsasabi, basta pwedeng kainin, basta makakain, pagkain yun. Basta pwedeng isubo, kainin, lununin, pagkain yun. Tunawin ang tiyan, pagkain pa rin yun. So, yan ang paniniwala niya. Subukan yung iparinig sa doktor, itong ganitong aral ni Ginoong Fuentes, pagtatawanan siya ng doktor Kaya nga ito, si Ginoong Fuentes, hindi pwedeng maging doktor ito. Pagpasensyahan nyo na. Kasi kung ganitong ma-advise mo, talagang di ka pwedeng maging doktor,
na lahat pwede mong kainin, kahit ano. Sabi ng Diyos, yung malinis, makakain yon. Yung karumal-dumal, hindi yun makakain. Kahit ang doktor, hindi makakatutol dito eh. Kita nyo, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos, scientific yan. Reality. Hindi katulad nitong itinuturo ng iba dyan na wala sa reality. Kumbaga, illusion eh. Biruin mo, lahat ng lamang kati pwede mong kainin. Hindi reality yan. Subukan mo kumain ng laman ng pufferfish. Sige. Yung tinalakay natin kanina, kung di ka mamatay dyan. Kaya huwag mong gagamitin yung unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3, para sabihin na lahat ng nilalang ng Diyos pwede nang kainin. Hindi po. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 6:12, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Bibigyan mo ng limitasyon. Bagaman matuwid yan, hindi ibig sabihin dapat niya, nararapat na yan. Hindi ganon. Yung tinutukoy po dyan sa unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 1 hanggang 3, broma po yan. Broma. Yan po ay pagkain. At pag sinabi ng Biblia na pagkain, titignan mo sa Biblia, hahayaan mo ang Biblia ang magbigay ng pakahulugan sa salitang pagkain. Hindi yung ikaw ang magbibigay ng kahulugan o si Sir Erwin. Kilala nyo si Erwin. Sabi ni Erwin, may pakahulugan siya sa salitang pagkain. Pakinggan niyo yung video niya na Ginoong Erwin. Naalala ko tuloy yung kanilang broma. Yung broma daw ay tumutukoy lang sa malinis na pagkain, hindi daw karumal-dumal. Mali, kapatid. Yung broma, word lang yun ng literal na food. Food, yun yung Greek term ng food. Ngayon, merong food na para sa Hudyo, merong food na para, o pagkain na para sa Hintil, di ba? Broma pa rin yun. Broma pa rin yun. Food. Ngayon, ang magdidictate doon yung context. Yan. Halimbawa, ganito. Halimbawa lang. Ang pagkain ng mga Hudyo ay hindi pwedeng baboy. O di, broma yun, di ba? Pero pag sa Hintil, kahit anong kainin, kahit pwede nyo kainin lahat ng nasa meat market, o shambles ba yun? Lahat, pwede nyo kainin dyan. Ano ginamit doon? Broma pa rin. Di ba? Paano mo sasabihin ngayon pagkain pa rin ng Hudyo yun? Lahat na nga na makikita mo sa meat market eh. Nakuha mo ibig sabihin, brother? Sinasabi lang daw food. Food para sa inyo yan. Hintil. Food para sa Jewish, sa mga Jews. Ganun lang. Wala naman. Nakita nyo? Pareho lang sila ng paniniwala ni Puentes eh. Kahit ano daw, basta kinakain ng tao, broma na daw yun. Maling turo yan. Ligaw na doktrina yan, mga kapatid. Saan talata mo ng Biblia napulot yung definisyon na yan, ha? Wala sa Biblia yan. Ipaliwanag po ninyo ang Biblia, yung Biblia binabasa ninyo, ipaliwanag ninyo by means of the Bible itself. Hayaan ninyo na ang Biblia ang magpaliwanag sa sarili niya. Hindi yung mag-i-inject kayo ng sarili ninyong pakahulugan. Yan ang panawagan ko kung bakit ginawa po natin itong channel na ito, para ipaalala sa mga tao na maging biblical kayo sa kapal ng kasinungaling ang bumabalot sa mundong ito. Wala na tayong ibang maaasahan, mga kapatid, na totoo kundi ang Biblia. Kaya matuto tayo na sumalig sa nakasulat sa salita ng Diyos, at wag po sa opinion natin mapapahamak tayo. Hindi lang tayo, pati yung mga nagsisipakinig sa atin. So, eto mga kapatid, sabi pa ni Ginoong Puentes, hinihikayat daw ni Pablo na ang mga Kristiyano kumain ng karumal-dumal. Dahil mismong si Pablo daw kumain ng karumal-dumal. Ewan ko, nung marinig ko ito sige mga kapatid, pakinggan ninyo kung ano sinabi niya. Ito, kaya po wala kayong mababasa dyan na nagbabawal po ang Apostol Pablo, bagkos pinapakain pa niya. Ito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 25. Sabi niya, whatsoever is food in the shambles that eat, asking no questions for conscience sake. Nakita nyo mga kapatid? Narinig nyo? Tinanong siya ni Brother Fernando, sabi sa kanya ni Brother Fernando, kung sino, sabi dito, sino na daw sa mga apostol ang kumain ng karumal-dumal? Sagot-sagot ba naman ito ni Ginoong Puentes, si Pablo?
dumampot ng talata eh. Pero pag binasa niyo yung talata na yun, wala naman nakalagay doon. Wala naman nakasulat doon na si Pablo kumain ng karumaldumal. Si Pablo kumain ng karumaldumal? Si Pablo pa talaga na apostol sa mga hentil? Alam mo ba kung bakit naging apostol si Pablo? Kasi siya ay sisidlang hirang eh. Malinis. Kung nagbabasa ka ng Biblia sa unang Timoteo, ang ginagamit ng Diyos na sisidlan yung malinis. Tapos si Pablo, sasabihin mo kumain ng marumi, kumain ng karumaldumal? Naiisip mo ba yung sinasabi mo na yan? Biro yung paratangan mo si Pablo na mga ngaral ng Diyos na kumakain ng karumaldumal? Hinihikayat pa daw ni Pablo na kumain ng mga Kristiyano. Kita nyo, pakinggan nyo nga yung sinasabi ni mga kapatid at suriin ninyo. Ito ba? Tama ba to? Reality ba to? Biblical ba to? Narinig nyo? Hinihikayat daw ni Pablo ang mga Kristiyano na kumain ng marumi. Wala daw bawal-bawal. Ginamit niya yung unang Korinto 10:25 na lahat daw ng pinagbibili sa pamilihan kanin ninyo. Sige, o ganito ha. Lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. I-test natin ito. Reality, kung susundan mo, tama yung sinabi ni Pablo, depende sa base sa konteksto niya. Sabi dito, kanin ninyo ang anumang mga pinagbibili sa pamilihan. Yung shame balls ba yun? O, tanungin kita, Ginoong Puentes, meron bang baptist na nakatira sa China? May baptist ba na nakatira sa China? Kung may baptist na nakatira sa China, may baptist ba na nakatira sa Wuhan, China? Okay, sige nga. Kung susundan natin itong pilosopya na ito ni Ginoong Puentes, baptist ka, nakatira ka sa China, to be particular, nakatira ka sa Wuhan, China, pwede mo bang sundin itong sinasabing ito ni Pastor Puentes? Pag sinunod mo to, magkaka-COVID ka eh. Panoorin ninyo. Lahat ng pinagbibili sa pamilihan, kung nakatira ka sa Wuhan, China, susundin mo itong sinasabi ng pastor na yan, ito mga nasa pamilihan. Tignan nyo, panoorin nyo mga kapatid. Kaya po wala kayong mababasa dyan na nagbabawal po ang Apostol Pablo pagkos pinapakain pa niya. Ito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 25. Sabi niya, whatsoever is food in the shambles that eat, asking no questions for conscience sake. Kita mo, dito mababasa natin, even kung ituloy mo yan, talking about sa mga paghain sa buslosan, mga pinapakain ng Apostol Pablo, and this must be the right time para po linawin ng Apostol Pablo kung talagang bawal po. Ay malinaw. Hindi naman explicit na ang baboy pa. Hindi na isa-isahin. Hahaba po itong konteksto kung iisa-isahin kung anong kakainin. Ang sinabi na lang dito, gagamitin na lang natin puputi natin, common sense, for every creature of God is good and nothing to be refused. Naintindihan naman natin siguro yung every at saka nothing. Kaya hindi na isa-isahin sa ating mga nakaalam sa katotohanan. Sa inyo, doon sa 1 Corinthians chapter 8, verse 8, yung salita kong pagkain, yan ay pumupulitin sa baboy. Tama po ba, Pastor? Lahat po, lahat pagkain, basta makakain, pagkain po yun, lahat na makakain ay hindi po magkataguyod sa Diyos. Kaya hindi po makaka-impyerno yung pagkain, hindi makapagdala sa atin sa langit. Yan po ang ibig sabihin sa 1 Corinthians 8:8. It doesn't matter, basta makakain. Broma ba yun o akatarton? Kahit broma at akatarton, both. Bakit? Kasi nga, pumapasok ang broma, pumapasok din ang akatarton doon sa bibig ng tao. Pagkain pa rin yun ang ibig sabihin. Kung hindi papasok sa bibig, hindi pasok doon. Pero papasok yun lahat, broma at akatarton. Kaya prinsipyo po ng Biblia pala. Yan ba? Yan ba mga kapatid? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin kung tama ba yung turo ng pastor ninyo, mga kababayang Baptist. Kung nakatira ka sa Wuhan, China at sa iba pang lugar na ganito ang tinitinda sa palengke, kaya mo kayang sundin yung sinasabi niya na yan? Na lahat ng pinagbibili sa family na ikanin ninyo, huwag kayo magtanong-tanong. Pag ginawa mo yan, magkaka-COVID ka talaga eh. Pero tanungin mo siya, kaya ba niyang gawin yun? Siyempre, sasabihin ito ni pastor, bakit ko naman gagawin yun? Pwede naman akong kumain ng iba. Kumakain ka ng daga na karumaldumal.
Hindi ako kumakain ng Bakit? daga Bakit? dahil po ayon sa talata kung ano po yung kakainin ko, kung gusto kong kumain o kainin, pero merong mga taong kumakain diyan. Pero ako hindi. Bakit? Hindi po ito patungkol sa ano ang gusto ko o ano ang makakain ko o kainin ko lahat. Pero kung gusto ko, yung mga karumal-dumal na mga sinasabi mong baboy o ano dyan, kakainin ko. Pero yung daga, merong kumakain dyan. Pero ikaw, bakit hindi ka kumakain ng daga? Ano rason? Ang rason po dyan kasi marami pang kakaining iba. Kung wala na po, yes, kakain po ako. Pero Yun na nga ang hirap eh. Hindi mo pala magawa, bakit tinuturo mo? Pagpasensyahan nyo na po ako mga kababayan, kung ganito po ako magsalita. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo sa unang video, hindi po ako galit sa mga kababayan nating Baptist. Nagagalit ako sa mga mangangaral ninyo na inililigaw kayo. Biruin mong ganyang turo. Sige nga, mag-isip po kayo, talinuhan nyo lang, gamitan muna, kahit wag na lang muna ninyong basahan ng sita sa Biblia. Common sense na lang. Lahat ng pinagbibili sa pamilyan, bibilin mo. Paano kung nakatira ka sa Wuhan, sa Africa, na nagtitinda ng mga karne ng mga hayop na pinanggagalingan ng kung ano-anong mga peste sa mundo? Kaya, hindi nyo ako masisisi mga kapatid kung bakit sumisigaw ako ng ganito at medyo magaspang ako sa panlita. Naglalakas ako ng boses. Kapag mga ngaral na ganito ang pinag-uusapan, utos kasi ng Diyos yan eh. Isaiah 58:1. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilabas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ngayon, ganito mga kapatid. Sige, puntahan natin yung binabasa ni Ginoong Puentes de Jan. And ano ba yan tinutukoy sa unang Korinto Kapitulo 10, ang talatay 25? Mabuti nga tayo bumasa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ano tinutukoy dito mga kapatid? Naturalmente, ang pinag-uusapan dyan, pagkain. And again, pag sinabing pagkain, titignan mo sa Biblia. Sabi ni Pablo, lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Ano yun? Lahat ba ng tinitinda sa pamilihan, kakainin mo? May mga tinitinda dyan, panlinis ng inidor. Okay na mo? Diba? O kakainin mo rin yon pag ginawa mo lahat. Natural ang tinutukoy dyan, pagkain lang. Pagkain, pag sinabi mong bumili ka sa pamilihan at kanin mo, at tinutukoy dun, pagkain lang mga kapatid. At pag sinabing pagkain, hindi ikaw ang magbibigay. Bumasa ka ng Biblia. Natural, Biblia pagpaliwanagin mo, hindi ko magbibigay ng pakahulugan. Ano ka? Sabi niya, anumang ipinagbibili sa pamilya na ikanin ninyo. Anong tinutukoy niya na kanin ninyo? Lahat ba ng pinagbibilihan sa pamilyahan? Kita mo? Ang tinutukoy dyan pagkain. At tignan mo sa Biblia, ano meaning ng pagkain? So ngayon mga kapatid, napag-aralan na natin na hindi pala lahat ng lamangkati ay pwedeng kainin. At lalong hindi lahat ng nilalang ng Diyos ay pwedeng kainin. Hindi. Scientifically and biblically speaking, hindi mo pwedeng kainin lahat ng nakikita mong kinapal na may buhay. Bakit? In reality, kasi may hayop. Kahit anong pakulo ang gawin mo dyan, kahit anong luto ang gawin mo dyan, karamihan dyan may lason. Hindi mo maaalis ang lason sa katawan yan. Nakamamatay, nakakasira ng katawan. Hindi pwede yun mga kapatid. Scientifically at basically, hindi lahat pwede mong kainin. Hindi lahat ng nilalang ng Diyos. Hindi lahat ng kinapal. Ngayon, may pastor na nagsasabi, lahat pwede mong kainin kahit may lason. Lahat Hindi man niya sabihin na kahit may lason. Once na sinabi mong lahat, it implies pati yung mga hayop na may lason sa katawan, pwede. So ngayon, tanungin ko kayo mga kapatid, naiisip niyo ba yung naiisip ko? Ano ngayon ang naiisip ninyo pag may isang nagpakilala na nangangaral at nagsasabing pwede mo nang kainin lahat? Sinong naaalala ninyo dyan mga kapatid? Kahit nakakamatay, pwedeng kainin. Di ba tinig ng demonyo yan? Tinig ng diablo yan mga kapatid? Sabi ni Eva dun sa ahas, sabi niya, pag kumain kami niyan, sabi ng Panginoong Diyos, pag kumain kami niyan, mamamatay kami. Bakit? Kasi may nakakamatay na content dun
sa pagkain na yon, mamaya papakita ko sa inyo mga kapatid na may mga nakakamatay na content doon sa prutas na yon. Pero ano sabi nito ni Taning? Anong mamamatay? Sabi ba naman niya, anong mamamatay? Tunay na hindi kayo mamamatay. Pwede nyo kainin yan. Ano? Yan ang salita ni Satanas na naririnig natin ngayon sa mga nagsisipangaral dyan sa internet. Kaya ano nangyari? Kumain si Adan. Sumunod si Adan kay Satanas. Kumain siya ng bungang ipinagbabawal. Ano nangyari kay Adan? Nagkaroon si Adan ng sakit na ang tawag ay age-related macular degeneration. Medyo malalim ano. May sakit na tinatawag na age-related macular degeneration. Ang ibig sabihin niyan, yan ay sakit ng panlalabo ng mata. Mula nung kumain si Adan ng bungang ipinagbabawal, nag-umpisa habang tumatanda siya, habang tumatagal, lumalabo yung kanyang mata. Hindi naman dapat ganun eh. Kaso kumain siya ng bungang pinagbabawal, ano nangyari? Kinapitan siya nung ganung klaseng sakit, kaya habang tumatanda siya, lumalabo yung mata niya. Kita nyo? Nung kumain siya ng bungang pinagbabawal, unti-unting nabawasan yung elastin sa balat ni Adan. Kaya habang tumatagal, kumukulubot yung balat niya. Nung kumain si Adan ng bungang ipinagbabawal, nagkaroon siya nung yung periodontal disease sa katawan. Ano yung periodontal disease? Yung periodontal disease, habang tumatagal, nababawasan yung ngipin mo. Yun, periodontal disease yun. Naranasan ni Adan yan pagkatapos niyang kumain ng bungang ipinagbabawal. Diba? Nagkaroon siya ng periodontal disease habang tumatanda siya. Ano pa? Nung kumain siya ng bungang pinagbabawal, kinapitan siya nung sakit na na alopecia, na habang tumatagal, nababawasan yung buhok niya. Habang tumatanda siya, napapanot siya. Paano? Kinapitan siya ng alopecia na sakit. Nung kumain si Adan ng bungang pinagbabawal, nagkaroon si Adan ng osteoporosis. Habang tumatagal, tumatanda siya, rumurupok yung balat, yung buto ni Adan. So ano ibig kong sabihin mga kapatid? Dahil sa pagkain ni Adan ng bungang ipinagbabawal ng Diyos, nagkaroon si Adan ng mga nakatagong sakit sa katawan na sa una hindi naman lumabas hindi naman sabi ng Diyos pag kumain ka niyan mamamatay ka. Sa una hindi na parang mukhang totoo sabi siguro ni Adan, totoo yata yung sinasabi ni Satanas hindi namatay kasi hindi naman siya namatay on the spot pero hindi niya alam yung mga sakit na napapatay sa kanya, kumapit sa kanya sa anong araw na kumain siya ng bungang na pinagbabawal Bakit? Kasi yung mga ganyang klaseng pagkain, hindi mo naman agad mararamdaman yung epekto niyan Hindi. Pero mararamdaman mo yan at unti-unting magmamanifest sa yun habang tumatanda ka, habang nagkakaedad ka. Lumalabas yung mga sakit-sakit na nakuha mo sa pagkain mo nung bata-bata ka pa. Kita mo? Habang tumatagal, nade-degrade yung kalusugan natin dahil sa pagkain natin ng mga pinagbawal. Ganon din si Adan. Sa una hindi niya naramdaman pero habang tumatagal, kung ano-anong sakit na lumabo na yung mata niya. Ganyan yan mga kapatid. Yung pinagbawal ng Diyos, pag kinain mo yan, hindi ka man agad mamatay, tutubuan ka muna ng mga sakit na hindi mo pa nararamdaman sa una, na parang wala namang nangyari So pero pagdating ng panahon, ayan na, nagmamanifest na, lalo na kapag humina na yung immune system mo dahil sa pagtanda. Yan. Kaya si Satanas, nag-imbento ng turo. Pwede nyo nang kainin lahat. Lahat ng hayop. Wala nang bawal-bawal pa. Wala nang pili-pili pa. Kahit may virus yan, kainin mo yan, pwede. Yan ang turo ni Satanas na itinuturo naman ng mga pastor ngayon, lalo na dito sa Baptist. Nako, kaya nga, sabi ko sa lahat ng aral, sa laula talaga yung sa aral ng Baptist Ayan kasi ang gusto ni Satanas kainin mo lahat para pati yung mga may lason at virus, makain mo na. Para umiksi na yung buhay mo, hindi ka na makapanumbalik sa Diyos, mamatay ka na. Yun ang gusto ni Satanas umiksi yung buhay mo para kung halimbawa ikaw man is nasa gitna ng kamunduhan at tinamaan ka ng sakit, namatay ka, hindi ka na nakapagsisi. Kaya tama yung sabi ng Panginoong Jesus mamamatay tao talaga yan si Satanas
So kapag may mangangaral, tandaan nyo ito mga kapatid, lagi ninyong isapuso ito. Biblical ito. Kapag may mangangaral na nagsasabing pwede nang kainin kahit ano, sugo ng demonyo yan, sugo ng diablo yan. Aral ng diablo yan, dala-dala ng mangangaral na ganyan. Kasi kung anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi pwede yung pwede mong gawin kung anong gusto mo Anak ka ng Diyos, tapos gagawin mo kahit anong gusto mo, hindi pwede yun. Kapag anak ka ng Diyos, hindi pwedeng yung kahit anong suotin mo, pwede mong isuot. Hindi mga kapatid. Anak ka ng Diyos, kahit ano pwede mo isuot, kahit labas na yung ano mo, dibdib mo. Pag anak ka ng Diyos, limitado na yung mga damit na pwede mong isuot. Limitado na rin yung mga lugar na pwede mong puntahan. Hindi ka na pwedeng pumasok sa mga night bar, sa mga cabaret, o sa kung ano man na mga bar. Kahit nga sa mga partihan yung mga disco, hindi ka na pwedeng pumasok dun. Bakit? May mga, nandun ang kayamuan Kayamuan, ibig sabihin, pag binasa nyo sa Biblia, yung kayamuan, yan ay parang inuman na may party. Yun ang ibig sabihin ng kayamuan. Mababasa nyo yan sa aklat ni Pedro. Sukat na ang panahon ng mga hentil upang gawin ang kanilang mga nasa ng kanilang puso, yung kayamuan at kung ano-ano pa, paglalasing. Kaya kapag anak ka ng Diyos, hindi na lahat pwede mong inumin Hindi lahat pwede mong suotin, hindi lahat pwede mong puntahan, hindi lahat pwede mong inumin. At lalong-lalo na sa pagkain, hindi lahat pwede mong kainin. Hindi lahat pwede mong panoorin, hindi lahat pwede mong gawin. May disiplina ka na pag anak ka ng Diyos. Hindi yung sinasabi ni Puentes na may sinasabi si Puentes mamaya paparinig ko sa inyo mga kapatid yung sinasabi niya ni Puentes na pag nasa loob ka ng iglesia, pwede mong, kung hentil ka at kung anong ginagawa mo dati, pwede mo pa rin gawin yan sa loob ng iglesia. Kung Hudyo ka, pwede mo pa rin gawin yon. Kita mo, pwede mo pa rin gawin yung dati mong pamumuhay pag nasa iglesia ka na. Yan ang turo ng baptist mamaya paparinig ko sa inyo mga kapatid So pati sa pagkain merong batas ang Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, unang Korinto, basahin lang natin, binasa na natin ito kanina Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ba ng bagay ikakaluwalhati ng Diyos? Lahat ba ng bagay na pwede mong kainin ikakaluwalhati ng Diyos? Di dapat di na nagsulat si Pablo ng ganyan kung lahat naman pala pwedeng gawin, maluluwalhati mo na ang Diyos. Huwag kayong maniwala sa na sinasabi nito ni Ginoong Puentes. Wala sa Biblia, aral ng demonyo. Mga kapatid, yung aral niya na kapag Kristiyano ka, pwede mo pa rin gawin yung dati mong pamumuhay. Pakinggan ninyo. Yan yung sabi niya pakinggan ninyo yung video niya dyan. Hindi po sila magkapareho sa temang as Hudyo and then as Hintil. Pero pagka sila'y nasa iglesia na, ayun, pwede silang magkapareha doon, pero they can still bring kung ano po yung pamumuhay nila pagkain before, pero ang pinaka-importante, hindi nila matisod yung bawat isa sa pagkain. Yun lang po ang katotohanan. Next question. Kita nyo? Mali sa Biblia yan Maling-mali sa Biblia. Ano sabi sa Biblia? Efeso 4:22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalaya ng pagdaraya. Yung dati mong pamumuhay, iiwan mo na yon. Halimbawa, katutubo ka at doon sa tribo nyo, pwedeng wala kang pang ibabaw doon, yung pang taas. Pag naging kaanib ka ng iglesia sa Diyos, matuto kang magdamit ng maayos. Yung walang maiisip na masama sa'yo, yung lalaking makakakita. Pag anak ka ng Diyos, magiging banal ka sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Mula sa pagkain mo hanggang sa paninimit mo, mamumuhay ka ng banal na pamumuhay. Sabi ni Pedro, unang Pedro, kapitulo 15, o kapitulo 1 ang talatay 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sabi dyan, lahat ng paraan ng pamumuhay, pati pagkain yan, pastor, pati pagkain. Yung kabanalan sa pagkain, ano ba sabi ng Biblia tungkol doon? Basa, pakinggan ninyo. Deuteronomio 14:2
sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na hayop. Yan ang kabanalan sa pagkain. Partiyan ng kabanalan ng pamumuhay. So, tanong, totoo pa rin ba yan? Kasi Deuteronomio yan eh. Totoo pa rin ba yan hanggang sa panahong ito ng bagong tipan? Totoo pa rin po yan, mga kapatid. Bakit? Kasi ang karakter ng Diyos sa kalinisan at disiplina, hindi naman yan nagbabago eh. Kung ano siya nun, kung pihikan siya nun, pihikan pa rin siya ngayon. Ugali niya na yon. Hindi na natin yun maaalis sa kanya. So, ayan mga kapatid. Marami pa sana akong gustong sabihin sa inyo. Pero, kapos na po kasi tayo sa oras eh. So, hanggang dito mga kapatid, ang ating pag-aaral, sumain niyo po ang kapayapaan ng Diyos at ang pagliligtas ng kanyang anak. Hanggang sa muli po mga kapatid.